Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Heto na naman tayo sa isang mainit-init na edisyon ng political reaction na hindi chismis, kundi malalim na balitaktakan, pero may halong kiliti at kwela. Ang tanong ngayong araw, kailangan ba raw talaga ng bastonero si Pangulong Marcos Jr.? At bakit parang mainit ang sagot umano ng isang yuse kay Senator-elect Ping Lacson? Alamin natin! Tara! Sa isang panayam nga raw na inilathala ng mainstream, sinabi umano ni Senator-elect Ping Lacson na kailangan ni Pangulong Marcos Jr. ng isang strong but well-intentioned enforcer. Ayon raw kay Lacson, mabuti raw ang hangarin ni PBBM na makipagbati sa kampo ng mga Duterte. Pero ang problema, baka ma-misinterpret ito bilang kahinaan. Kaya kailangan raw ng enforcer sa gabinete, isang taong may tapang at disiplina para iayos ang hanay ng gobyerno. Pwedeng may palo, pero may puso kumbaga. Pero heto ang twist, hindi lahat sang-ayon. Nag-react umano si Yuse Claire Castro. Ayon sa ilang ulat, sinabi raw niya na hindi siya naniniwala sa ideya umano ni Lacson. Para raw kay Yuse Castro, ang dapat na bastonero ng gobyerno ay walang iba kundi si Pangulong Marcos Jr. mismo raw. Medyo may pasaring pa umano ang dating ng komento niya na kung may peace offer ka sa mga Duterte tapos may bastonero kang nakaabang sa likod, parang ang dating may kapa sa harap pero may batuta sa likod. May point din naman, kaso nga weak leader nga kasi yan, kaya hindi maiwasan na may masabi din talaga si Lacson. Wala pa ang opisyal na tugon si Ping Lacson pero mukhang naramdaman ng sapul. Ayaw na lang siguro patulan pa si Castro. Ito ang mas interesting. Parehong kilalang pro-admin ang dalawang personalidad na ito. Si Lacson, kilalang malapit kay BBM nitong eleksyon, habang si Yuse Castro naman ay bahagi ng legal team ng palasyo. So bakit tila nagkakasagutan? May nagsasabi nga raw online na ito ay patunay ng cracks o bitak sa loob ng administrasyon. Ayon sa ilang analyst naman, baka raw may hindi pagkakaintindihan sa kung paano talaga dapat pamahalaan ang huling 3 taon ng Pangulo. Let's pause a bit. Ano nga ba ang ibig sabihin ng enforcer sa politika? Kung sa pelikula, enforcer ay parang si Cardo Dalisay, mabilis kumilos, hindi nagdadalawang isip. Pero sa gobyerno, enforcer raw ay isang official na kayang manita, maningil at magsabing, "Hoy, gawin niyo trabaho niyo." Ang tanong, may ganyan ba ngayon sa gabinete ni Marcos Jr.? Baka raw kulang. O baka naman meron pero walang baston. Kung ikaw ang Pangulo, gusto mo ba na may nagmumungkahi ng bastonero? Para sa ilang political observers, parang yes. Kasi kailangan mo raw ng strong hand. Lalo na kung may mga alipores na di gumagalaw. Pero sa iba, parang hindi raw. Dahil baka ang dating, weak ang leadership mo kung kailangan mo pa ng tagapalo. Ayon sa ilang netizens raw, di ikaw na lang ang bastonero, Mr. President, para walang away. Tama rin naman kasi. Balikan natin ang kasaysayan. Sino-sino naging bastonero na mga nakaraang presidente? Sabi nga kasi raw, sa Executive Secretary ni Jaldea raw noon ni PRRT, minsan tawag ay Little President. Si Ed Ermita naman raw kay PGMA. At si Joker Arroyo naman raw kay Cory Aquino. Lahat sila may reputasyon nga raw na kayang mamalo kung kailangan. Kung ganito ang gusto ni Ping Lacson, sino kaya ang pwedeng gumanap niyan kay BBM? Tinig ng bayan, isang bagay ang malinaw. Habang papalapit ang national elections, lalong umiinit ang mga pahayag kahit pa mula sa mga taong nasa iisang kampo.
Ang tanong, kailangan ba talaga ng bastonero sa administrasyon o sapat na ang disiplina mula sa taas? Kay Pangulong Marcos Jr. mismo, nadidisiplinahan ba talaga sila? At kung ang mga kaalyado ay nagsasagutan na, paano pa kaya ang oposisyon? Comment down below kung sang-ayon ka sa bastonero theory ni Lacson o mas panig ka sa sinasabing pananaw ni Yusek Claire Castro. Kung pagbabatayan pa nga mga usaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, Lacson,